Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 1. Our topic for today is about identify words that function as naming words in the text. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Articulate consonants and vowel sounds in reading words. B. Identify words that function as naming words in the text. C. Recognize vocabulary referring to community. D. Note important details of the characters in the story. Nakarinig ka na ba ng kwentong tungkol sa komunidad? Tungkol saan ito? Oo, nakarinig na ako ng kwento tungkol sa komunidad. Ito ay tungkol sa pagtutulungan ng mga tao sa paglilinis ng kanilang paligid upang maging maayos at ligtas ang kanilang pamayanan. Ano ang ginagawa mo upang matandaan mo ang mga detalye ng kwentong iyong binabasa? Tatandaan ko ang mga detalye ng kwento sa pamamagitan ng maingat na pagbasa, pagkuha ng mahahalagang pangyayari, at pagsulat o pagsasalaysay muli ng aking nabasa. Sa pagbabasa o pakikinig ng kwento, mahalaga na tandaan ang mga detalye tulad ng mga tauhan, tagpuan, problema, solusyon at katapusan. Sa nakaraang markahan ay natutunan ninyo ang mga salitang tungkol sa paaralan. Sa mga aralin natin sa markahan na ito ay matututo kayo ng mga salita na tungkol sa pamayanan. Narito ang mga salita na mababasa ninyo sa libro. Parke, parke. Basura, basura. Pamayanan, pamayanan. Aklat, aklat. Ang mga salitang ito ay mga pangalan. Alin sa mga salitang ito ang pangalan ng lugar, bagay o pangyayari? Parke, pangalan ng lugar. Basura, pangalan ng bagay. Aklat, pangalan ng bagay. Pamayanan, pangalan ng lugar. Mayroon ba ditong pangalan ng tao at hayop? Sagot, wala po. Basahin nating muli ang mga salita. Ano ang panimulang tunog ng mga ito? Ano ang huling tunog ng bawat salita? Number 2, basura. Panimulang tunog, B. Huling tunog, A. 3. Aklat. Panimulang tunog, A. Huling tunog, T. 4. Pamayanan. Panimulang tunog, P. Huling tunog, N.
Tingnan ninyo ang mga larawan at tukuyin ninyo kung alin sa mga salita ang pangalan ng bawat larawan. Ang parke ay isang lugar na mapuno at maaaring pasyalan ng mga tao. Ang balabal ay inilalagay ng tao sa kanyang leeg kung malamig. Ang pamayanan ay kinabibilangan ng mga pamilya at tahanan. Ang aklat ay ang mga babasahin na ating binabasa. Ang mga basura ay ang mga pinagbalatan ng mga kinakain natin na maaaring nabubulok o di nabubulok. Sa ating pagbasa ng kwento ay maging handa tayo sa pamamagitan ng pagbubukas ng isip sa pangyayari at ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Kilalanin ang tauhan, tukuyin ang kanyang mga katangian. Tandaan ang kanya o kanilang naging suliranin at ang naging solusyon sa suliranin na ito. Tukuyin din ang katapusan ng kwento. Basahin natin ang kwento ni Didi. Isang araw, may isang maliit na aso na napadpad sa bakuran ng paaralan. Siya ay kulay puti at may tali pa sa leeg. Tinawag siya ng mga bata na Didi. Tuwing uwian, palaging sumasama si Didi sa mga bata. Nakikipaglaro siya, tumatakbo at minsan ay tumutulong pa sa pagbabantay ng mga gamit. Dahil dito, naging malapit ang mga bata kay Didi. Ngunit isang araw, hindi na dumating si Didi. Hinanap siya ng mga bata, ngunit hindi nila makita. Napag-alaman nilang siya pala ay muling kinuha ng kanyang tunay na amo. Nalungkot ang mga bata dahil namimiss nila ang kanilang kaibigan. Sa huli, natutunan ng mga bata na kahit saglit lang nilang nakasama si Didi, masaya silang nagkaroon ng isang tapat at mabuting kaibigan. Mga tanong tungkol sa kwento. 1. Sino si Didi? Sagot, isang aso na nakilala ng mga bata. 2. Paano siya nakilala ng mga bata? Sagot, napadpad siya sa bakuran ng paaralan. 3. Ano ang palaging ginagawa ni Didi kasama ng mga bata? Sagot, nakipaglaro at sumasama sa kanila araw-araw. 4. Bakit nawala si Didi? Sagot, kinuha siya ng kanyang tunay na amo. 5. Paano nagtapos ang kwento? Sagot, nalungkot man ang mga bata, tinanggap nila at inalala ang masasayang sandali kasama si Didi. Ngayon na tapos na ang ating kwento, ilarawan natin si Didi. Ano-ano ang mga salita ang makapaglalarawan sa kanya? Maaring sagot, si Didi ay mabait at matyaga sa mga bata. Mahal siya ng mga bata sapagkat mayroon siyang malasakit sa kanila. Sa kwento ay nabanggit na nakikita ni Didi ang mga bata sa parke ng pamayanan. Paano inilarawan ang pamayanan? Kung ikukumpara si Didi sa isang katulong sa pamayanan, ano kaya ang hanap buhay niya? Paano inilarawan ang pamayanan? Sagot, ang pamayanan ay lugar ng pagtutulungan. Kung ikukumpara si Didi sa isang katulong sa pamayanan, ano kaya ang hanap buhay niya?
Sagot, kung si Didi ay may hanap buhay, siya ay tagabantay. Narito ang mga pangungusap sa kwento. Kapag walang pasok ay pumupunta ang mga bata sa parke. Kapag walang pasok ay pumupunta ang mga bata sa parke. Ang parke ay makikita sa malaking lungsod. Ang parke ay makikita sa malaking lungsod. Madaming dalang aklat si Didi. Madaming dalang aklat si Didi. Nakita ng mga bata ang balabal ni Didi. Nakita ng mga bata ang balabal ni Didi. Nilinis ng mga bata ang mga basura. Nilinis ng mga bata ang mga basura. Ang mga salitang nakapula ay mga pangalan. Alin sa mga ito ang pangalan ng tao, lugar, bagay, pangyayari, o hayop? Didi, pangalan ng tao o hayop. Dito ay hayop kasi aso siya. Parke, pangalan ng lugar. Lungsod, pangalan ng lugar. Aklat, pangalan ng bagay. Balabal, pangalan ng bagay. Basura, pangalan ng bagay. Maraming dalang aklat si Didi. Ang ilan sa mga ito ay mayroong mga sumusunod na pamagat. Mga pamagat, ang mga ibon, ang kaarawan ni Ana, ang dagat asul, ang mahiwagang baul. Ano-ano ang mga pangalan sa mga pamagat na ito? Punan natin ang chart. Tao, Ana. Bagay, baul. Hayop, ibon. Lugar, dagat. Pangyayari, kaarawan. Gaya ng mga pamagat sa mga aklat ni Didi, maraming lugar na makikita sa pamayanan. Ano-ano ang mga ito? Sino ang makikita sa mga lugar na ito? Anong mga bagay ang makikita sa mga lugar na ito? Ano ang mga pagdiriwang na nagaganap sa mga lugar na ito? Punan natin ang chart. Tao, guro, tindero, pulis, doktor. Bagay, aklat, mesa, bola, sasakyan. Hayop, aso, pusa, ibon, isda. Lugar, paaralan, palengke, simbahan, parke. Pangyayari, piyesta, kasal, graduation, palaro. Magpakita ng mga salita na magsasabi ng pangalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari at hayop na makikita sa paaralan. Punan natin ang chart. Tao, guro, punong guro, mag-aaral, janitor. Bagay, mesa, upuan, aklat, lapis. Hayop, pusa, aso, ibon. Lugar, silid-aralan, palaruan, aklatan, kantina. Pangyayari,
flag ceremony, pagsusulit, program, meeting. Balikan ang kwentong binasa. Magtala ng 5 pangalan mula sa kwento na hindi pa nailagay sa mga naunang gawain. Sagutan natin. Tao, amo, bata, guro, mag-aaral, kaibigan. Bagay, tali, aklat, balabal, bag, lapis. Lugar, paaralan, bakuran, silid-aralan, lungsod, parke. Hayop, aso, pusa, ibon, isda, manok. Hatiin ang klase sa grupo. Bawat grupo ay bubunot ng lugar sa pamayanan o komunidad. Magtatala sila ng mga bagay, lugar, pangyayari, hayop at tao sa napiling lugar. Narito ang chart na pagsasagutan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!